ngayon naman po atin pong pakinggan ang ating pong mabait at magandang pinagpala sa babaeng lahat. Ang ating pong Sister Hedy para po sa ating exhortation. Nakakatuwa. Sister Beth, maraming salamat for the generous introduction. Nakakatuwa naman ang introduction ito. Nakakapag-gising. Inaantok pa ako, nakakagising. Ay, nako. Buti tinawagan ako ni Sister Glenda. Praise the Lord. Glorify name, Lord. So, nasaan na po ba tayo? Nasa day 12 na po tayo ng ating 21 days of prayer and fasting. Stage 2. So, ang topic po natin ngayon is about praying for a harvest of soul. At ang ating pong verse ay magmumula sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38. And sisimulan ko po sa 6. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. And may the Lord bless the reading of His word." Bilang Diyos na sumasalangit, maraming pong salamat, Ama. Sa umagang ito, O Lord, na muli, Panginoon, pinuno mo ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pag-asa. Dahil ikaw lamang ang Diyos na tunay na nagmamalasakit sa atin. Salamat, Father God, sa bawat pribilehyo at pagkakataong ibinibigay mo upang maging instrument, Lord, ng mag-exhort ng iyong banal at makapangyarihang salita. The Holy Spirit, and let the Holy Spirit guide and lead me as I share your word, O God. Maraming pong salamat na ikaw ang patuloy na maluwalhati at madakila at patuloy na ikaw ang maging programmer, O God, ng aming gawain. In Jesus' name, amen and amen. So, ito po ay ang ating Panginoon ang nagsasalita, nakausap niya yung mga disciples na mga mananampalataya. Sinasabi nga niya na marami nang aanihin, pero kukunti pa lang ang mga laborers. Yung mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. So, ang sabi niya, ask, hilingin ninyo sa inyong the Lord of the harvest, ang Diyos ng pag-aani, na magpadala ng mas maraming workers into the harvest field. So, ang ating is praying for harvest of souls. Mula pa noon hanggang ngayon, yung pa rin ang mula pa ang panahon na si Jesus ay kasama ng mga hanggang sa ating kapanahonan, yun pa rin yung ating pray. Dahil kung mapapansin natin at makikita natin na maraming yung kukonti lang yung kukonti lang talaga yung mga Christian, mga born again. The harvest is plentiful yan. Marami, hindi naman yung problema yung harvest. Dahil ang mga harvest nga, ready na nga raw. Pag sinabing ready na, yung katulad ng gold na yung kulay nung kumbaga sa palay, makikita mo ang kulay niya is talagang gold na. Pag hindi mo pa inani, darating ang time na mabubulok. Mabubulok siya. Masasayang yung kanyang readiness. Hindi na siya magiging ano pa yung tama na na pag inani mo pa siya doon sa oras na dapat siyang anihin, wala na, sayang yung oras at panahon. So hindi pa kaya ang kailangang problema po ay yung kukonti nga lang yung mag-aani. Base po doon sa po ako,
sabi ko, di ba maraming tao, ang population ng tao sa buong mundo is 2.8, no, 2.8 billion people all over the world. At sa Pilipinas po, ang populasyon natin is nasa 117 million people. Mula doon sa 117 million na yun, ang ano lang daw po, ang percentage, no, 10% lang out of those 117 million people, ay 10% lang daw yung mga pinagsama-sama ng mga Protestant, born again, evangelist, lahat ng ano. So mas marami no, mas marami yung Muslim at saka yung mga Catholic ano. Pero sa yung tayo na full gospel, 10% lang yun. So bali 11 million lang mula sa 117, 11 million lang. At mula do sa 11 million na yun, ang population daw ng born again and evangelist is nasa 2 to 3% lang po. O ano lang ba yung 3% ng ano, ilagay na natin doon sa mas malaki 3%. So 11 million na yun. Nasa 3 million lang ang ano. Imagine, nasa 3.3 million lang ang ano, ang born again. Hindi pa yun ano hindi pa born again na kasama natin doon sa percentage na yun, ang evangelist. Kaya kung anohin natin yung ratio ano ng ilan yung ilan yung mag-harvest, ilan yung i-harvest mo dapat, yung ratio ng 3 million sa 100, pawas na natin 3 million, yung 3 million doon sa 114 million. Alin yung ratio? 3 is to 114 million. 3 million is to 100. Paliitan natin yun. So, bawat isang mananampalataya, grabe ano, ang dami nating aanihin. Kaya nga hindi natin, kung hindi man tayo makapag-participate na hindi tayo mismo yung nag-share o yung ano ng mga kaluluwa. Nag-i-invite, nag-share. So, kailangan mas ano pa natin yung tayo ay manalangin. Ipag-pray natin ano na talagang magkaroon ng usually kasi ng ano hindi great awakening, hindi revival kasi ang revival is for the Christian na revive na, 'di ba? Na revive na yung mga Christian. Pero pag dapat yung ano no, yung great awakening ang dapat ipag-pray, great harvest of souls. Dahil we are always praying for revival. Revive, ibig sabihin tayo yun, mga Kristiyano. Pero but let's pray more for the harvest of soul, the great awakening. Kaya ano yung, bakit ba natin ano, di ba, bakit ba, sabi, parang si Jesus, si Lord is, ano siya, palagi siya nagsasabi, pray, di ba sabi niya, ask the Lord of the harvest to send more dahil nais niyang ano, kasi ang kanyang passion is ano, ang kaluluwa. Kaya nga sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without crowd. Alam na alam ni Jesus that ang makapag-sustain lang sa bawat isa is yung makakilala sa Lord. Hindi mo mararanasan ang buhay na ganap at kasiya-siya unless makakilala ka sa Diyos at alam niya yan. Kaya nais niya, ang Lord, maranasan ng mga tao ito na kanya nilikha na talagang sila rin, makaranas din sila ng ano, kung ano yung nararanasan natin sa kanya, sa piling niya. Siyempre, hindi mo naman gugustuhin na yung nilikha mo, mapapahamak, di ba? Siya yung lumikha ng lahat ng tao eh. Nilikha niya lahat ng tao, nilikha niya lahat yan. Pero hindi mo rin siyempre gugustuhin na yung mga gawa mo eh. Mapapahamak lang. O let's say nag-invento ka ng isang gamit, ano, o ano. Siyempre gugustuhin mo yung inimbento mo na yun, mapakinabangan na lahat na yun, iniimbento mo na yun, eh, yung
talagang magamit o kaya yung inimbento mo na yun magkaroon ng purpose talaga. Di ba? Kaya ka nga nag-invento katulad ng telepono. No? Eh kung hindi na-invento yung telepono na yan, hanggang ngayon wala pa rin tayong communication. Ang hirap pa rin ng communication, no? Di ba? Kung hindi na-invento yung mga ilaw na yan, madilim pa rin ang kapaligiran. So, ganun din sa buhay natin, no? Tayong mga nilikha ng Diyos. Ang nais ni Lord, ano man whatever purpose na meron siya kung bakit kanya nilikha. Gusto niya magkaroon ng kabuluhan, mangyari yun sa buhay ng mga taong kanyang nilikha. At mangyayari lamang yan kung sila ay makakakilala. Makakakilala sa ating Panginoon. At mangyayari lamang yun na, kaya nga sabi niya, they were like a sheep without a shepherd. Ano sila yung parang wandering lang, no, nagwa-wander lang, walang aimless, di ba? Parang sabi ni Paul yung para kang nakikipag-boxing sa ere na hindi mo alam ano yung tatamaan na parang lakad ka lang ng lakad but without a purpose, without a meaning in life. Ganun po yung most karamihan po ng mga tao ngayon although nagsasaksid sila, ah minsan nagiging mga sikat pa, nag-aani ng maraming maraming pera, tapos umuunlad ang kabuhayan, pero hindi po yun ang hindi po yun ang purpose ng life. Ang nais ni Lord ay ma-establish niya yung kingdom here on earth. At para ma-establish yung kingdom, nais niya halos lahat ng ang makakilala, hindi mapahamak sa dagat-dagatang appointment. Pero kita natin, nilikha ang lel. It is for Satan. At yung malapit na no? Malapit na siyang dumating. Sa nangyayaring po ngayon, di ba, sabi ko nga minsan, kausap ko yung mga anak ko, di ba? Talagang AI na, sabi nila. AI na yung yung nagpapatakbo ngayon, tapos yung gano'n-gano'n. Tapos nag-ano sila dahil magkakaroon daw, naapektuhan na raw yung nila yung trabaho nila. Tapos hindi na raw nila. Sabi ko yung gano'n, kahit anong papipigil nyo, sabi ko yung digital age na tayo, kahit anong pagpipigil nyo, hindi nyo mapipigilan yan. Kasi part yan ng revelation, part yan ng mabilis ng pagbabalik pagdating ng ating Panginoon. Dahil yung kanyang pagbabalik, makikita ng lahat ng tao, kung hindi na-invento yung computer, paano ba mangyayari? Lahat. In a twinkling of an eye, pero yung 7-day tribulation period, sabi ko nga, tapos mayroon nga akong napanood doon sa isang pastor, sabi ko, i-share ko, hindi ko pa na-share sa inyo The future of the church and the AI. Sabi ko, Lord, malapit ka na nga talagang dumating na may mga chatbox ginagamit na para impluwensyahan yung mga kabataan na magpakamatay, makipag-sex, chatbox. Kasi iba-ibang klase pala yung AI, no? Meron open AI, meron yung maganda raw ang AI. Siyempre, gagamitin mo for research, gagamitin mo for Kaya lang, as Christians, tayo mga hindi tayo dapat revelation from the Lord. Hindi sa AI tayo kumukuha ng ating mga sinishare. Hindi from God. Pag nagbabasa, pag-aaral ka, it is from the Lord. Si Lord na magre-reveal sa atin. Kaya sabi ko sa kanila, talagang fast-paced. Sabi ko sa kanila, fast-paced ang digitalization all over the world. At hindi nyo na yan mapipigilan. Ano ang dapat nyong gawin? Ayan. Sermon na naman yung nanay nila. Ayusin ang inyong mga puso. Mamuhay ayon sa kalooban ni Lord. Patuloy na magpasik. Patuloy na yung mag-repent araw-araw sa mga kasalanan. At spend yung panahon, ibigay nyo na the best, ang ibagay ang buhay, pagkatiwala sa Lord. Maglingkod, sabi ko sa kanya kasi titingnan mo yung nangyayari sa mundo ito, hindi mo na mapipigilan yung AI na yan. Sabi ko nga doon sa amin nga nung kapatid ko sa akin, kasi may robotics na nga doon ba? Sa Texas Hindi mo na raw alam kung tunay na tao o robot kasalubong mo pag naglalakad ka o pag pupunta ka doon sa isang lugar.
Hindi na raw nila, minsan natatakot daw siya. Kaya ito yung importante talagang, yung presence ni Lord, yung talagang kasama mo si Lord. Kasi nga, hindi na raw niya alam. Tao ba yung gano'n? Siyempre, sabi ko sa kanya, siyempre bibigyan naman tayo ng discernment ni Lord, ng wisdom. Malalaman mo naman eh. Siyempre, pag halos hindi naman ngumingiti, halos hindi, hindi na tao yun. Sabi ko gano'n, di ba? Kaya, kailangan natin talaga to pray for yung harvest of souls. Hindi, kasi talagang kung paano go-overtime si Satan, dapat ganun din tayo mag-overtime. Di ba? God wants, kaya sabi doon sa 2 Peter 3 chapter 9, di ba, sabi nga niya, for the Lord is not slack concerning His promise. He is not willing that any of this, hindi siya ayaw niya, di ba? As much as possible, gusto niya maligtas lahat. Kaya sabi niya, He is not willing that any of this should perish, but that all, sabi niya, all must come to repentance. Lahat gusto niya mag-repent. Lahat gusto niya makakilala sa Lord. Hanggat maaari, di ba? Hanggat maaari makarinig din. Para sabi nga, ignorance is not an excuse. Na after, 'di ba, nakalagay sa Matthew chapter 24 ba 'yun, sa 24 na hindi yung hindi yung earthquake, hindi yung it is just the beginning of birth pain, 'di ba? Yung mga nangyayari ngayon. But ang tunay na makikita na talaga malapit na si Lord. Pag ang gospel na 'yan is share na, narinig na ng lahat ng tao. Para na sa pagdating ng time na dumadaan ka na sa at kinadjust na ni Lord. Hindi mo masasabi, Lord, hindi ko naman narinig yan eh. Lord, walang nag-share. Lord, walang nanalangin para sa akin. Lord, wala nang magiging excuse. Sabi, ignorance is not an excuse. Hindi na siya excuse. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na meron na tayong digital age na talagang hindi pwedeng hindi mo makakabasa eh. Ang dami, di ba? Ang dami nag-share. Kaya dito sa kaya natin pinagpe-pray for more harvest of souls dahil nga nais na Lord yun, desire ng ating Panginoon. At yung mandate niya, bakit na tayo magpe-pray pa? It is God's divine mandate na mag-harvest ng soul. Na tayo ay to go therefore and make disciples of all nations. Lahat tayo mag-share at magiging tagumpay lang yan lahat kung patuloy tayong mananalangin. Hihingi ng divine wisdom sa ating Panginoon dahil marami pang aanihin. Imagine mula pa noon hanggang ngayon, nasa 10% pa lang, di ba? Kaya gano'n, di ba? Lahat-lahat na yun, kasama na yung Protestant. Kaya doon sa 11 million lang, 11 million lang ang tunay na nakakilala kay Lord. So mas marami yung mapapahamak kaysa sa maliligtas. Kaya paano tayo magre-respond sa ating Panginoon? To pray. Pray earnestly. Diba? Pray passionately, with passion, with zealousness, and wholeheartedly. Na talagang, Lord, simulan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga tahanan. Talagang kailangan mga mahal natin sa buhay. Lahat-lahat yun. Diba, in Jerusalem, i-share mo sa Jerusalem, in Judea, in Israel. Pati sa pag-pray, ganun din lahat. Kailangan mag-pray. Amen po ba? So, kailangan yun ang natin, ang focus nga natin is, ang ating focus nga is to pray that many visitors, families, and friends will encounter Jesus and receive salvation. Kaya pag-pray natin na sa araw-araw, magkaroon ng ng plentiful harvest. People may know ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So ito po yung ating mandate. Hindi lang ikaw mag-share. Kung wala kang time mag-share, kailangan natin ipanalangin sila because we are ambassadors of Christ. Tayo yung ni Lord, tayo yung naatasan. Ayan. Tayo yung naatasan. At patuloy tayo magpe-pray kasi napakaraming challenges din. Bukod sa mandate ito ng ating Lord, bukod sa ang compassion ng ating Panginoon, bukod doon,
na kailangan natin talagang manalangin kasi palagi Satan andyan para mag-oppose. 'Di ba? Merong spiritual opposition. So we must always pray, rely on the power of the Holy Spirit. 'Di ba doon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ano po ang sabi dito? Ang palaging hindi hindi pwedeng hindi siya bawat kilos natin andiyan siya. Hinahadlangan niya yung gawain, hinahadlangan niya yung bawat gagawin natin. Lahat ng gawain hangga't maaari hindi matutuloy. Di ba? Nakita natin first time no, hindi nagkaroon ng gawain doon sa dahil doon sa bagyo. Doon sa Bukawi last Sunday nung 9 nung August 9 nawalan ng service. Dahil sumobra nung nakaraan mga baha-baha pero hindi naman nawalan ng service. Mas malalaking baha nung naman pero nataon kasi Sunday ba? Di ba kaya talagang hinahadlangan, palaging may opposition, lahat ng paraan ay gagawin niya para mahadlangan. Sabi dito, asan na ba yung aking 2 Corinthians? Wala na ako. 2 Corinthians chapter, ayan, sabi po dito, 2 Corinthians 4:4. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ who is the image of God. The God of this age has blinded. So lahat ng paraan gagawin ni Satanas para mabaliwala yung pag-share natin. Natin, kailangan manalangin tayo. Kasi hindi niya gusto, ayaw niya na may makakilala. Hanggat maaari, ayaw niya. Kaya grabe, di ba? Kung titingnan mo, na ngayon 2026 na, 3,000 years ago, si Jesus. Hanggang ngayon, ganun pa lang din na percentage na makakakilala kay Lord. Samantalang nasa digital age na tayo. Kaya palagi natin mag-pray kasi nga palaging merong opposition. Lahat ng paraan gagawin at gagawin ni Satan para mahadlangan, di ba? Yung pag-share natin, mahadlangan yung gawain, mahadlangan yung kaya palagi tayong manalangin. At hindi tayo, ano pa ba yung natin, yung challenges natin sa harvest, yung complacency. Yeah. Nagiging complacent na tayo na okay lang yan. Di ba? At pag mag-share, hindi na tayo masyado nag-share. Pag marami na tayong nasa church, okay lang yan. Diba? Pag sinabi mong complacent ka na, yung talagang relax ka na, parang hindi ka nagagawa ng paraan para. Pero kailangan talaga, palagi tayo mag-pray. Palagi tayo. Napapahaba ata kung meron pa akong part 2. Meron pa akong 2 po yung topic ko, praise the Lord. So dito na po natin tatapusin to, no? Let us pray. Pray for the harvest of soul dahil nga it is uh, because of mandate, God's mandate, because God wants everybody to be saved, and because God's compassion, dapat meron din tayong compassion, and God ambassadors of Christ, at saka yung spiritual opposition. At pag-pray natin na tayo, hindi tayo maging complacent sa ating pag-share. Amen po ba? O andito na tayo sa day 13. Ayan. Nakita ko kasi mga takbo yung oras. No? Day 13, praying for God's presence. Sa Exodus chapter 33, ang ating pong ay nasa Exodus. Sandali. Chapter 33. Mm-hmm. 33 verse 15. Sabi po dito, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else distinguishes me?
and your people from all the other people of the if your presence, sabi ni po, does not go with us, do not send us from here. Ang pag-usapan natin is that we pray. Praying for God's presence. Bakit po ba kailangan natin ng presensya ng ating Panginoon? Bakit po natin pag-pray na palagi nating maranasan ang presence niya? Because because the greatest blessing, di ba? The greatest blessing of any celebration is God's presence. Walang gawaing magiging matagumpay unless ang presence ni Lord ay nandoon. Kaya nga ang presence, kaya nga itong topic na to, si Moses, di ba? Ang mga Israelites, doon sa chapter 32, kakagawa lang nila ng kakagawa lang nila nung calf, nung kanilang iniidolo, no? Dahil nawala si Moses ng matagal. Dahil nawala si Moses ng matagal, nawala din sila sa sarili nila. nawala din. Dahil nawala sila sa sarili nila, ang tagal-tagal. Gawa mo na lang kami ng ng idol, sabi nila, sabahin namin. Tapos sabi ni Lord kay Moses, bumaba ka doon, tingnan mo yung ginagawa ng mga taong mga Israelite, yung mga tao mo na yan na bumaba ka doon. Tapos nang bumaba siya, nakita niya nagsasayawa, nasaya-saya, meron silang mga idol na yan. Pero tapos sabi nga, sige, pumunta kayo. Pero ang Lord, bagamat nagkasala sila, yung pangako niya sa mga Israelites na dadalhin sila sa promised land, gagawin pa rin ng ating Diyos. Sabi niya, gagawin ko pa. Kaya sabi niya, dito sa verse 1 and 33, sabi niya, then the Lord said to Moses, leave this place, you and the people you brought up out of Egypt, and go up to the land I promised on earth to Abraham, Isaac, and Jacob. Ayan. I will give it to your descendants. Sabi, I will send an angel before you. Sabi niya, I will give it to. So, pumunta pa rin kayo. So, ang ating Diyos, nakita natin dito, kung babasahin natin itong chapter 33, sa mga unang talata, nagkasala ang bansang Israel. Diba? And the Lord struck the people doon sa huling-huli sa 32 with a plague because of what they did. Diba? With the calf Aaron had made. Sila ng ang idol nila. At sayaw sila, sinamba nila, nagalit ang ating Panginoon. So maraming namatay. And yet, in spite of that, na nagkasala sila, na gumawa sila ng idol, ilang araw lang na wala si Moses, 40 days, 40 nights. Hindi, 40 nights. Matagal, 40 nights. Sabi nga niya, pumunta kayo, inutusan pa rin niya yung mga tao, si Moses na, o sige, pumunta na kayo doon sa lugar kung saan ipinangako ko sa inyong ninuno na kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ipinangako kong ibibigay sa inyo. Kaya lang, sabi ni Lord, sasamahan kayo ng aking anghel. Yan. At siya ang sasama sa inyo para i-drive out yung mga Canaanites, Amorites, Hittites, ganun. Yan. Pumunta na kayo doon sa lugar flowing with milk and honey. Pero kaya lang meron siyang isang sinabi, kung saan nalungkot sila. Sabi niya, but I will not go with you. So, ang Lord, yung pangako niya, may mga time pag nagkasala ka, may mga pangako siya, gagawin pa rin niya. And, but, sabi nga niya, hindi ko na kayo sasamahan. Hindi ko na kayo sasamahan dahil napakatigas ng inyong ulo. Sabi na, napakatigas ng inyong puso, ng stiff-necked people. At baka mawasak ko lang kayo habang pumunta kayo. Baka kung ano lang ang magawa ko sa inyo, sabi ni Lord sa kanila, di ba? Baka kung ano lang magawa ko sa inyo, sige, pumunta na kayo. Total, andyan naman yung aking anghel na isinugo. Ayan. Papasamahin ko sa inyo. Pupunta na kayo. Kaya lang anong sagot ng when the people heard these distressing words, they began to mourn and no one put
and on any ornaments. For the Lord has said to Moses, tell the Israel, you are stiff-necked people. If I were to go with you even before for a moment, I might destroy you. Sabi ni Lord, hindi ko na kayo sasamahan. Kasi bakit ba napakahalaga ng presence ni Lord sa lahat ng ating gagawin? Bakit ba napakahalaga? Bakit pa sila nag-iyakan sila? Eh sabi naman ni Lord, ibibigay ko naman yung angel. Sige, sasamahan kayo ng angel. Pero ako mismo, hindi ko kayo sasamahan. Kasi bak ma-destroy ko kayo. Yung ano nila, kaya nag-iyakan sila eh. Bakit? Bakit sila nag-iyakan? Gano'n ka-importante ang presensya ni Lord sa atin, sa ating mga ginagawa? Bakit napakahalaga? Ay, una-una, God's presence provided direction. Diba? Kung wala yung presensya ni Lord, nung umpisa pa lang na dinala sila sa Egypt, na inalis sila sa Egypt, sa kanilang paglalakbay, ang Lord yung nagbigay ng, nag-provide ng direction, ang nag-provide ng sa kanila ng yung protection dahil prinotektahan sila sa init ng araw, sa ginaw ng gabi, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Yung presensya ni Lord ang kasama, nagkaroon sila ng confidence, di ba? Confident sila na lumaka doon sa ilang, doon sa disyerto, na kung i-imagine natin ano yung itsura ng disyerto nung panahon na yun. Marami yung mga ahas, di ba? Dahil nag-start pa lang ang civilization noon. Nung panahon na nangyayari itong mga to, nag-start pa lang ang civilization, kaya ang Egypt nga ang eh. Di ba sa history, ang Egypt ang cradle of civilization, no? Doon nag-start yung talagang pag-unlad, no? Nagkaroon na ng unti-unting pag-unlad yung mga bansa noon. Nag-start nga ito sa Egypt. Sila yung noon sila yung prosperous noon, matagumpay. At doon ang galing yung mga Israelite. Dahil nga doon sa pagpunta nila nung nagkaroon ng famine. Kaya inalis na sila. Habang naglalakbay sila patungo sa promised land, di ka naman magkakaroon ng unang-una, yung mga himalang ginawa nila, pinatawid sila, no? Nag-provide ng way para sila tatawid doon sa lugar na iyon. Nag-provide ng araw ng, sa araw, sa tindi ng init, at nagbibigay ng kapahinga sa kanila. Dahil imagine, wala kang ginawa kundi lumakad. Wala naman silang transportation noon eh. Meron ba sinabi na, nabasa ba natin na sila ay nakasakay sila sa kanilang mga kabayo? Camel, yun, meron silang camel pero napaka bagal. At hindi naman siguro lahat nun may camel, hindi naman din malinaw na sinabi dito sa ating binabasa. Pero yung sa 40 years, imagine 40 years ng kanilang paglalakbay. At dito sa Exodus, nagsisimula pa lang, hindi pa naman sila ata actually nakaabot sa 40 years. Pero doon pinapakita na ni Lord yung kanyang kapangyarihan, yung presence niya. Siya yung nagpo-provide ng direksyon, ng comfort, ng security, di ba? Secured silang naglalakad, panatag silang naglalakad kasi alam nila, kasama nila ang Diyos. Siya yung nagpo-provide ng safety. At it was His presence that set them apart from all the other people of the earth. Ito yung nakikita, kaya nga sabi ni Moses kay Lord, ang sabi dito, if your presence does not go with us, how will anyone know that you are pleased with us and with your people unless you go with us? What else will distinguish me from you and your people, from all the other people on the face of the earth? So yung presensya ni Lord, yun yung nag-distinguish sa kanila. Naalalaman, nakikilala na sila ay Kristiyano, na sila ay anak ng Lord because of the presence of God. Ito yung nagdi-distinguish. Ay, ganon din sa buhay natin. Diba? Pag ako ma-attend ako sa church na yan, basta sabihin, ramdam na ramdam ko yung presensya ni Lord. Di ba? Doon ba nararanasan ba natin yung presence ni Lord? Hindi eh. Punta ka sa church. Alam naman natin kung saan tayo lahat nang galing, di ba? Pupunta ka sa church, tapos papasok ka, makikinig ka ng sermon, luluhod, tatayo, makikinig ng sermon, lalabas na ng church. Parang walang nangyari.
parang hindi mo naramdaman na ano, kaya tayo noon, 'di ba, hindi tayo naghahanap ng ano, ng mga nararanasan natin, hindi natin na ano, kasi hindi natin alam pa, eh. Pero nung nakakilala ka kay Lord, kasi kaya nung ako'y nakakilala po kay Lord, uma-attend ako sa umaga, ma-attend ako diyan dito sa Maypaho, dito sa church diyan sa Maypaho, ma-attend po ako diyan, ma-attend din ako sa Born Again. Pero do'n ko napag-ano, eh, na-distinguish, sabi ko, bakit kaya 'pag uma-attend ako dito sa ano, wala naman, 'pag uma-attend ako dito sa Christian church, sabi ko nga, paglabas ko ng church, mapayapang-mapayapa yung puso ko, ang nagagalak ako, ang saya-saya ko, iba yung nararamdaman ko. O tapos a-attend naman ako dito sa Maypaho, wala man akong nararamdamang gano'n. So do'n ko nakita iba, sabi ko, ay kaya doon after ng mga ilang months o 1 year ata yun na, after nung nag-decide na ako, kasi siyempre may guilt feelings pa rin ako, hindi pa rin, nagsisimula pa lang ako, hindi ko pa alam na akala ko religion yung nagliligtas sa tao, 'di ba? Hindi. Siyempre inaano pa lang ako, nagbabasa-basa pa lang ako ng Bible. So iniisip ko, hindi ako maliligtas kung hindi ako magsisimba dito, kakailan magsisimba pa rin ako dito, ganyan. Pero do'n ko na-realize 'no, as time goes on, yung dahil nga siyempre sa conviction ng Holy Spirit, hindi na ako nagsimba dun. Natatakot kasi ako kasi nga siyempre, yung akala ko yun yung magliligtas, eh, pero hindi, eh, ang ating Panginoong Hesus lamang ang siyang daan ng buhay at ang katotohanan. At yun nga yung makikita natin yung katotohanan ng sinabi ni Moses 'no, yung presence ng ating Panginoon yung nagdi-distinguish sa atin na tayo ay mga anak niya. Kasi it was His presence that set them apart from all the other people of the earth. Ito yung nag-distinguish. Ito rin yung presence ng ating Panginoon that set us apart sa ating kapanahunan ngayon. Kaya nga kailangan, di ba, we are totally separate, di ba? Pag, pag nararamdaman mo at nararanasan mo yung presensya ni Lord, nagkakaroon ka na ng conviction na, hindi na ako, yung may iwas na tayo sa mga kasalanan, may iwas na tayo sa sa mga kasi bakit dahil nawawala din minsan 'no, 'di ba hindi mo na-experience ang presence ni Lord. Kailan mo hindi na-experience ang presence ni Lord? 'Pag tayo nagkasala, katulad nga nito nagkasala yung mga Israelites. Nagalit si Lord kasi stiff-necked people nga sila. At dahil sila ay nagkasala, talaga sabi Lord, "Di ko na kayo sasamahan. My presence will not go with you." So sa ating mga buhay, 'pag tayo ay kaya nagkakasala, yung presensya ni Lord nawawala din. Although sinabi niya, "I will never leave you nor forsake you," 'di ba? Yun sabi niya, "Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will be with you to the ends of the day." Pero yung sinasabing presence dito, yung intimacy, yung kalapitan ni Lord, 'di ba? Although we know that God is with us, katulad nga nung sabi sa kanila, sige pumunta na kayo doon. O yan, 'di ba? My angel will go with you. O yun ba but my presence will not be with you. Anong pagkakaiba noon? Andiyan yun, nagbibigay pa rin si Lord ng protection sa bibigay pa rin, idadalhin ka pa rin niya ni Lord, pero hindi na siya mismo yung kasama mo. Yung kalapitan niya no? Hindi mo na mararanasan yung kalapitan niya. Kasi nga, because of sin. Because of yung compromise, 'di ba? Nakipag-compromise sila, eh. Nagtayo ng idol, eh, 'di ba? Yung compromising spirit. Do not, 'di ba sabi sa Romans chapter 12, do not be no longer, do not conform no, any longer to the pattern of this world, but be renewed by the renewing of your mind. So kailangan straight. Pag sinabi nating separated, pag sinabi natin na tayo yung iba, yung mga ginagawa sa mundong ito, yung mga uso-uso na yan na ginagawa ng mga gano'n, hindi na dapat ginagawa ng mga Kristiyano. Dapat hindi na tayo na, ako nga, dumating din nga po ako sa point na parang, natuwa ako no, sabi ko, uy, meron palang yung pag wala akong ginagawa. Meron palang mga isang oras lang, no, mayroon ka nang mapapanood na mga ganyan, yung mga yung mga palabas na mga kwento-kwento, gano'n-gano'n. Natukso din ako, tinignan ko, trinay ko, natutuwa ako, naaaliw ako.
Pero dumating nagkakaroon ako ng vision every time na nagpe-pray ako. Parang dapat 'pag nanonood ka niyan, sabi dapat ay pinagtatanggal ko muna ako, sabi ko. Kasi every time na nagpe-pray ako, yun yung nararamdaman ko. Sabi ko, "Lord, tatanggalin ko na 'to, hindi 'to maganda. Nakikiayon ako sa takbo ng mundong ito." Sabi ko gano'n, instead na gamitin ko yung oras ko at panahon na, patuloy siyempre nagbabasa naman tayo ng Bible, yung mga time na mga idle time natin, 'di ba, may mga time na wala kang magawa, magbasa pa rin tayo ng Bible, mag-pray pa rin tayo. 'Pag ano tayo kausapin natin, nakikipag-ano, naiko-compromise ko na yung ano ko, sabi ko, "Lord, ayoko na nito." Sabi ko, "Parang nakakawilihan ko na, parang hindi na tama." Sabi kong gano'n. Kaya sabi ko, kaya andun pa rin yung conviction ng Holy Spirit, andun pa rin yung presensya ni Lord kasi siya yung nagsasabi sa'tin, "Hindi mo dapat gawin 'yan, ito yung dapat mong gawin." 'Di ba? Kaya ang presence ni Lord isini-solidify niya yung identity natin as God's chosen people. Siya yung palagi niya na talaga na, "Iba ka na, dapat hindi ka na ganyan, anak kita, 'di ba?" Siya yung nagso-solidify nun na, "Ikaw pinili ko. I set you apart." 'Di ba? Hindi hindi ka na dapat pang nakikiayon, 'di ba? Hindi dapat ka na sumasama sa mga ganyang ano, although puwede siyempre makikipagkaibigan ka pa rin ano, pero yung mga ginagawa nila na alam mong hindi tama, hindi mo gagawin. Kasi separated na tayo, we are separated. Kaya yun yung sinabi ni Moses, "How will I distinguish," 'di ba? "What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" Kaya dahil sa masyadong pagpi-plead ni Moses, 'di ba? "Hindi, wag mo kaming pabayaan, samahan mo kami." Kaya sabi, and the Lord said to Moses, "I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and know you by name." So nakakatuwa ano 'pag narinig mo yung kay Lord. O sige, sige na, gagawin ko na. Gano'n sila ka-ano, yung intimacy nila, yung presence kaya gano'n sila kalapit, na talagang talaga yung pagsasalita ni Moses talagang depende sabi, "Sige, dahil napi-please ako sa'yo, dahil natutuwa ako sa'yo," sabi niya, "gagawin ko na kung ano yung sinasabi mo." Inuutusan niya si Lord, 'di ba gano'n sila kalapit, "Gagawin ko na kung ano yung yung pinagagawa mo sa'kin." O 'di pagkatapos no'n 'di ba, abay sumobra naman si Moses 'di ba? Hindi lang presence ni Lord yung inano niya, hindi lang presensya ni Lord yung kanyang pinag-pray. Ano sabi niya, "Lord, show me now your glory." 'Di ba? Show me now your glory. So, after your presence, the glory of God, yun yung patuloy na mararanasan natin, yung glory ng ating Panginoon. Patuloy niyang ipararanas. Kaya ang real success is being where God is, 'di ba? Ang tunay na success is being where God is. Kung asan si Lord, andun tayo. Yung the very, very day, bawat oras at panahon na meron tayo. We are aware that God is with us. The very presence of God is with us. Because life without God's presence is empty. Kaya patuloy nating magpa-repent sa ating Panginoon. Sabi nga ni nung 'di ba yung pupunta na sila sa promised land, yung 12 spies, si Caleb. Sabi ni Caleb, 'di ba, "If the Lord is pleased with us, He will lead us." Kasi yung 10 nag-iyakan, "Di na tayo makakarating doon." Pero dahil si Caleb alam niya, kasama niya yung presensya ni Lord, alam niya sasamahan sila ng presence ni Lord. Confident siya that God is with them. Kaya sabi niya, "The Lord is pleased with us, He will lead us." Yung presence ni Lord makakasama nila. Si Lord mismo ang sasama sa kanila doon sa lugar na yun. Pero nawalan ng confidence yung 10. Siguro hindi pa nila masyadong nakikilala ang Diyos. So para patuloy nating maranasan ang presence ni Lord, palagi tayong manalangin, palagi tayong magbasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita para lalo pa nating maranasan yung kalapitan niya. Kasi it is one thing na, 'di ba? It is one thing. No?
na palaging the very day, sabi ni na talagang sa bawat araw maranasan natin siya. Di ba sabi ni David is, one thing I ask, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon His beauty, to seek Him in His temple. So si David rin, na-enjoy niya yung presensya ni Lord. Buti nga nun doon sa kanila, para maranasan mo yung presence ni Lord, kailangan mo pang pumunta doon sa temple. Kailangan pa doon mag-spend ka ng oras doon sa temple. Hindi. Hindi mo na kailangan magpunta po sa temple kasi tayo na mismo yung temple, no? Our heart is the temple of the Holy Spirit. Nagde-dwell na siya sa atin. Kasama na natin siya. Nararanasan, di katulad nila nung mga panahon na yun. Si Moses, para pupunta pa siya doon sa doon sa built-in tabernacle. Pupunta pa siya doon. Bago pa niya makausap si Lord. Bago niya pa maranasan ang presensya ni Lord. Kailangan pumunta siya tabernacle. Hindi katulad natin. Pumunta ka lang dyan sa sa closet. Manalangin ka. Andiyan na. Yung awareness, yung intimacy, yung kalapitan niya, yung pagyakap niya, yung comfort niya, everything, ma-enjoy natin. Because God is with us. Amen. Kaya talagang talagang dito makikita natin na talagang hindi papayag si Moses na hindi siya sasamahan ni Lord. Kaya glory ang At huwag din tayong papayag sa buhay natin. Na sa buhay natin dumarating yung time na hindi natin nararanasan yung presence niya. Dahil sa kasalanan, dahil sa compromising spirit, dahil hindi tayo separated minsan, nakikiayon pa tayo sa takbo ng mundo ito. Alisin na po natin yun. Pag-pray natin na si Lord na sa buhay natin, sa bawat buhay, bawat araw na pinugugol natin sa mundong ito, is talagang natin, na ma-spend natin na talagang we live a separated life because God is with us and our God is holy. So kailangan natin ang consecrated life to enjoy God's presence. Amen. So tayo po ngayon ay mananalangin na praise God. Hallelujah. Napakabuti mong tunay, O Diyos, at karapat dapat ka lamang sambahin at purihin. Dahil patuloy naming nararanasan, Lord, ang kalapitan mo. Panginoon, maraming salamat, Lord. Dahil ginawa mo kami as your intercessor. So, palagi ko patuloy din po namin pinagpe-pray, O God, that sa araw-araw ay patuloy naming ipanalangin na magkaroon ng great harvest of souls, na magkaroon po ng plentiful harvest, na marami pong mga tao makakilala sa iyo, at ma-share din po namin na ang iyong mga salita. Magpadala ka po, God, ng marami pong laborers na magha-harvest po ng mga souls, Father God, in Jesus' name. And I pray, Lord, na yung aming anniversary na gagawin sa 48 sa Luneta Rizal Park, Panginoon, ay mas maraming mga kaluluwa ang hindi pa nakakakilala sa Lord, ang makakilala sa araw na yun, Panginoon. Hayaan mo ang anniversary namin itong magamit to lead people to Christ. Lord, kaya I pray, Lord, for the great, great awakening sa anniversary na yon, ang message that awaken the hearts of the people, O Lord, na maraming mga soul ang ma-harvest namin, Father God, in the name of Jesus. Lord, send more of your laborers, O God. Send more of your intercessors, God, and mga intercessors that would plead, Lord, sa mga tao, Lord, for a great, great harvest, that would pray earnestly, passionately, zealously, and wholeheartedly, Father God, in Jesus' name. Salamat din po, Ama, na patuloy naming nararanasan ang iyong dakilang presensya. Lord, I pray, God, na sa bawat araw, bawat oras sa aming buhay, patuloy naming mararanasan ang kalapitan mo, your very, very presence in our lives, katulad nga ng pangako mo, Ama, that you would never leave us nor forsake us, that you are
that you would be with us even to the ends of the age. Kaya marami pong salamat, Panginoon, that you have given us the Holy Spirit dwelling in us upang sa bawat oras sa aming buhay, andun yung aming discernment, andun yung aming conviction na siya, ang Holy Spirit na siya nagko-convict sa amin that every time we sin, oh Lord, ay hindi namin mararanasan ng presensya mo. That every time we compromise, oh God, nalalayo ka, Panginoon. And that we should live a separated lives, consecrated for your own glory alone. Kaya maraming pong salamat, Ama, na patuloy, O Lord, ang kalapitan mo ay patuloy naming nararanasan. And let your very presence ay patuloy maranasan ng iyong mga anak, God, in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati at matakila. Dalangin ko rin, Father God, that every service, every rehearsal, every meeting, and every ministry will be filled with the Holy Spirit. Marami pong salamat, Ama. In Jesus' name, amen and amen. And let us declare, Lord, your presence is our greatest desire. Let your glory fill every gathering. Amen and amen.